Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Kamusta ho kayo? Sana'y okay ho kayo. Maraming salamat sa muling pagbisita sa ating channel at samahan niyo po ako ulit ngayon sa panibago na naman nating kwento. Ang bida sa ating kwento ngayong araw ay si Mindy. Nasabi sa title ay pinahiya daw ng ex-husband sa live stream dahil mukha na raw itong losyang. Aba, mukhang masakit-sakit itong eksena na to. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kung ready ka na, magsimula na tayo. Maingat na dinupe ni Mindy ang maliit na puting damit ng sanggol. Halos hindi niya ito mahawakan ng buo. Parang anumang madiin na galaw ay kayang punitin hindi lamang ang tela, kundi pati ang kanyang dibdib. Nakahilera sa kama ang ilang pares ng medyas, lampin at isang maliit na bonnet na matagal niyang pinangarap isuot ng kanyang anak. Napangiti siya sandali. Konti na lang. Bulong niya sa sarili. Marahang hinahaplos ang tiyan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may kakaibang kirot na biglang sumingit. Napahinto siya. Napakapit siya sa gilid ng kama. Hindi iyon ordinaryong sakit. Parang may humihila mula sa loob. Malalim, mabigat, at nakakatakot. Huminga siya ng malalim. Pilit kinakalma ang sarili. Okay lang to. Normal lang to. Paulit-ulit niyang sabi. Pero hindi kumbinsido ang boses niya. Isa pang kirot ang dumaan. Mas matindi. Napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang kamay habang pilit inaabot ang telepono sa mesa. Ngunit bago niya pa iyon makuha, may naramdaman siyang mainit na dumalay pababa. Napatitig siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Dugo. Hindi. Nanginginig ang boses niya. Hindi pwede. Nagsimula siyang umiyak habang pilit tumatayo. Pero hindi siya makabalanse. Bumagsak siya. Sa sahig, hawak ang tiyan. Umiiyak, nagmamakaawa. Please, huwag naman. Huwag ngayon. Lumabo ang paningin niya kasabay ng pag-ikot ng mundo. At unti-unting, nagdilema ang lahat. Pagmulat ni Mindy, puting kisame ang sumalubong sa kanya. Amoy antiseptic ang paligid. May marahang tunog ng makina sa tabi niya. Ospital. Agad siyang napahawak sa tiyan. Tahimik. Wala na ang dating pakiramdam na may buhay na gumagalaw sa loob niya. Doc, mahina niyang tawag ngunit walang sumagot. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok si Reagan. Nakasuot pa rin ang opisina niyang damit. Maayos ang buhok, walang bahid ng pag-aalala sa muka. Gising ka na pala. Malamig niyang sabi. Napaluha naman si Mindy. Reagan, nanginginig ang boses niya. Yung baby natin. Sandaling tumahimik ang lalaki bago siya tumingin sa gilid. Parang ayaw makipagtagpo ng mata. Wala na. Diretso niyang sagot. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Mindy. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi na safe ang baby. Putol ni Reagan. Hindi na kinaya. Napahigpit ang hawak ni Mindy sa kumot. Sunod-sunod na pumatak ang luha niya. Hindi ko sinasadya. Umiiyak niyang sabi. Iningat-ingatan ko. Ginawa ko naman lahat. Inasahan niyang lalapit si Reagan. Iyayakapin siya. Sasabihin na ayos lang. Na malalagpasan nila ito. Pero nananatili itong nakatayo. Makalipas ang ilang araw, pareho tayong nawalan. Sabi ni Reagan. Walang emosyon ng tono. Pero ikaw, parang masyado mong dinadalang nangyari. Napatingin si Mindy sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Napabuntong hininga si Reagan. Halatang naiirita.
Mindy, ilang araw na. Lahat na lang iniyakan mo. Hindi ka na kumakain ng maayos. Hindi ka na nag-aayos. Pinapabayaan mo sarili mo. Parang unti-unting bumabagsak ang mundo ni Mindy. Regan? Nanginginig ang labi niya. Anak natin yun. Alam ko. Biglang tumaas ang boses ng lalaki. Pero hindi lang naman ikaw ang nawalan. Ako rin. Natahimik ang kwarto. Ngunit hindi iyon ang hinintay ni Mindy. Pero bakit? Bakit parang kasalanan ko? Mahina niyang tanong. Hindi naman agad na sumagot si Regan. Ngunit ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Malamig niyang sagot. Pero hindi rin tama na magpaka-OA ka ng ganyan. Parang sinampal si Mindy. OA? Napatawa siya pero puno iyon ng sakit. Ganun na lang ba yun para sa'yo? Real talk lang, sagot ni Regan at tumalikod pa. Hindi makakatulong kung lulubog ka sa drama. Hindi na napigilan ni Mindy ang sarili. Drama? Sigaw niya sabay buhos ng luha. Regan, nawalan tayo ng anak. At anong gusto mong gawin ko? Balik ng lalaki. Umiyak din ako araw-araw? Tumigil sa trabaho? Hindi gano'n ang buhay. Napahawak si Mindy sa dibdib niya. Akala ko, huminto siya. Pilit pinipigil ang hikbit. Akala ko ikaw ang unang yayakap sa akin. Yung mag-uunawa sa akin. Ngunit walang sagot. Tanging malamig na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ilang araw pa ang lumipas. Nakaupo si Mindy sa gilid ng kama nila. Hawak ang isang maliit na damit ng sanggol. Hindi niya namalayang basa na ito sa luha. Tahimik ang buong bahay. Hindi na ito katulad ng dati na puno ng plano, tawanan at pangarap. Ngayon, puro alaala na lamang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Regan. Bitbit ang bag niya. Hindi ka pa rin naglilinis? Agad niyang puna. Napatingin sa kalat na gamit ng sanggol sa paligid. Dahan-dahan tumayo si Mindy. Regan, mahina niyang tawag. Napatingin naman ng lalaki. Ngunit halatang wala ng lambing sa mga mata nito. Pagod ako, kung may sasabihin ka, bilisan mo. Napapikit si Mindy sandali. Parang kinakalap ang natitirang lakas. Kaya mo pa ba ito? Tanong niya. Napakunot noo si Regan. Anong ibig mong sabihin? Yung tayo. Sagot niya na diretso ang tingin. Kaya mo pa ba akong intindihin? Napatawa ng bahagya si Regan. Isang tawang walang saya. Sa totoo lang? Sabi niya. Hindi na kita maintindihan. Parang tuluyang nadurog si Mindy. Simula nung nangyari yon, ibang tao ka na. Dagdag pa nito. Hindi ikaw yung pinakasalan ko. Tahimik na tumulo ang luha ni Mindy. Siguro, mahina niyang sabi. Hindi mo lang ako kayang mahalin sa ganitong sitwasyon. Natahimik si Regan. At sa katahimikang yon, nahanap ni Mindy ang sagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa cabinet. Kinuha niya ang isang maleta. Ano yan? Tanong ni Regan na medyo nagulat. Hindi naman sumagot si Mindy habang isa-isang inilalagay ang mga damit niya. Anong ginagawa mo? Mas matigas na ang tono ng lalaki. Huminto si Mindy at tumingin ng malalim. Aalis, sagot niya. Ha? Napakulot noo si Regan. Ikaw pa talagang aalis? Humarap si Mindy sa kanya. Puno ng sakit ang mga mata. Oo. Dahil hindi ko kaya manatili sa isang lugar na parang kasalanan ko ang lahat. Grabe ka naman. Naiirit ang sagot ni Regan. Ikaw na nga itong hindi makamove on. Hindi ako. Hindi maka-move on. Putol ni Mindy na matatag ang boses. Nasasaktan lang ako.
At sana, kahit konti, naramdaman ko sana na kasama man lang kita. Tahimik si Regan. Ngunit hindi pa rin siya lumapit. Hindi pa rin siya umintindi. At doon ay tuluyang nagdesisyon si Mindy. Isinara niya ang maleta. Akala ko asawa kita. Sabi niya na nanginginig pero matapang. Pero pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Humawak siya sa hawakan ng maleta. Naglakad papunta sa pinto. Kung aalis ka, malamig na sabi ni Regan. Huwag ka nang babalik. Saglit na tumigil si Mindy. Suminghap siya, pinipigilan ng sakit na sumisigaw sa loob niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hindi na talaga. Mahina niyang sagot. At tuluyan na siyang lumabas. Sa bawat hakbang niya palayo, pakiramdam niya ay may naiiwan. Hindi lamang ang bahay, kundi ang pangarap na minsang binuonala. Sa labas ay malamig ang hangin. Ngunit mas malamig ang katotohanang iniwan niya sa likod. Mag-isa na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, pinili na niya iyon. Tahimik ang maliit na apartment. Hindi ito katulad ng dati nilang bahay ni Regan. Walang mamahaling gamit, walang malalawak na espasyo, at higit sa lahat, walang ala-ala ng masayang pagsasama. Isang kutsyon sa sahig, isang maliit na mesa, isang electric fan na umiikot pero parang walang hangin. Doon nakahiga si Mindy. Nakatalikod sa bintana na bahagyang nakabukas. Pero hindi niya pinapansin ang liwanag na pumapasok. Para sa kanya, pareho lamang ang gabi at umaga. Magulo ang buhok niya. Parehong damit pa rin ang suot niya mula kahapon. O baka ilang araw na. Hindi na niya mabilang. Sa gilid ng kama, may plastic na lalagyan ng pagkain na hindi nabuksan. May tubig, pero kalahati pa rin mula nang binili niya. Wala siyang gana. Wala siyang lakas. At higit sa lahat, wala siyang dahilan. Napapikit siya, pero hindi yan pahinga. Doon ay nagsimulang bumalik ang lahat. Flashback. Madilim ang paligid pero maliwanag ang ilaw sa gitna. Amoy balaklak at kandila. Mahigpit ang hawak ni Mindy sa puting panyo habang nakatayo siya sa harap ng kabaong. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kuya, bulong niya na nanginginig ang boses. Ilang araw pa lang na nakalipas mula nang mangyaring aksidente. Masyado pang sariwa. Masyado pang masakit. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang hinihila pabalik. Pagdating sa harap, halos hindi niya kayang tingnan. Pero pinilit niya. At doon niya nakita ang mukha ng taong palaging nasa tabi niya. Tahimik, walang galaw. Parang natutulog lang. Pero alam niyang hindi na ito magigising. Hindi pwede. Mahina niyang sabi, tuloy-tuloy ang luha. Hindi mo ako pwedeng iwan. Naaalala niya lahat. Kung paano siyang pinagtanggol nito noon sa mga nang-aasar sa kanya. Kung paano siyang pinakain kahit wala na itong matira para sa sarili. Kung paano nitong sinabi, huwag kang matakot. Andito lang ako palagi. Napahawak siya sa kabaong. Kuya, sino nang kakampi ko ngayon? Walang sumagot. Tanging hikbi niya ang maririnig. Sa likod niya, may mga taong nag-uusap. May umiiyak. May nakatingin lang. At naroon si Regan. Tahimik. Hindi lumalapit, hindi siya niyayakap. Parang hindi niya kayang damhin ang sakit ni Mindy. At doon sa araw na yon, may parte kay Mindy na tuluyang nawala. Mabilis na bumalik si Mindy sa kasalukuyan. Napamulat siya. Mabilis ang paghinga. Nasa apartment na ulit siya, mag-isa. Kuya, mahina niyang bulong. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang mawala ito. Pero sa tuwing nasasaktan siya, parang automatic na hinahanap niya pa rin. Napayakap siya sa sarili niya. Hindi ko na kaya. Pabulong niyang sabi. Sunod-sunod na pumatak ang luha niya. Parang lahat ng sakit, sabay-sabay na bumabalik. Yung pagkawala ng kuya niya. Yung pagkawala ng anak niya.
ang pagkawala ng lalaking akala niya'y magiging sandalan niya. Dahan-dahan siyang umupo sa kama. Sumakit ang ulo niya. Parang mabigat ang buong katawan niya kahit wala naman siyang ginagawa. Napatingin siya sa paligid. Walang kalat, pero wala ring buhay. Hindi siya nag-aayos. Hindi siya kumikilos. Parang unti-unti siyang nagiging bahagi ng katahimikan ng kwarto. Tumayo siya, mabagal. Parang hindi sanay ang katawan niya sa simpleng galaw. Naglakad siya papunta sa banyo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na tiles at katahimikan. Tumigil siya sa harap ng salamin. Hindi agad siya tumingin. Parang may takot. Pero sa huli, dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. At doon siya natigilan. Hindi siya makapagsalita. Yung babaeng nasa harap niya, hindi niya kilala. Magulo ang buhok. Namumugto ang mata. Maputla ang balat. At ang tingin, wala nang sigla. Hindi ako to. Mahina niyang sabi. Lumapit siya at halos dumikit sa salamin. Hinawakan niya ang pisngi niya. Anong nangyari sa akin? Unti-unting bumalik ang isang alaala. Isang boses na hindi niya makalimutan. Nakatayo si Mindy noon sa harap ng cabinet. Nag-aayos ng damit. Pagod siya. Hindi na siya nakabawi mula sa pagkawala ng kuya niya. Pumasok si Reagan at nakatingin sa kanya. Teka nga, hindi ka na ba mag-aayos? Sabi nito at napalingon naman si Mindy. Ayos naman ako Sagot niya na pilit ngumiti. Ngunit napangiwi si Reagan. Hindi, seryoso, sabi nito. Parang napapabayaan mo ng sarili mo. Natahimik si Mindy. Ganun ba? Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga si Reagan. Huwag ka magagalit Dagdag pa nito pero parang nagiging losyang ka na. Parang may tumusok sa dibdib ni Mindy. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung biro ba iyon. Pero masakit. Ganun na bang tingin mo sa akin? Tanong niya. Napakibit balikat si Reagan. Real talk lang Sayang ka Sagot nito. At doon may parte sa kanya ang tuluyang nawasak. Bumalik si Mindy sa kasalukuyan. Nakatitig pa rin siya sa salamin. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lamang ito simpleng pagbabago. Unti-unti siyang nawala. Sa bawat sakit na dinanas niya. Sa bawat taong nawala sa kanya. Sa bawat salitang tumatak sa isip niya. Hanggang sa wala na siyang makilala. Losyang? Bulong niya na nanginginig ang boses. Napapikit siya. Ganon na lang ba ako? Unti-unti siyang napaupo sa sahig ng banyo. Yumuko, tahimik na umiyak. Hindi malakas, hindi dramatic. Kundi isang iyak na pagod na. Yung iyak na walang lakas para sumigaw. Pagod na ako, bulong niya. Sa maliit na apartment na yon, sa harap ng salamin na hindi niya kayang harapin. Si Mindy ay mag-isa. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya nawala ng mahal sa buhay. Hindi lang siya iniwan. Kundi, tuluyan na rin niyang nawawala ang sarili niya. At hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Lumipas ang buwan simula nang umalis si Mindy sa bahay nila ni Reagan. Isang hapon, mahina ang tunog ng kampanilya sa pinto ng coffee shop nang itulak iyon ni Mindy. Mainit ang hangin sa loob. May halong amoy ng bagong timplang kape at tinapay. Tahimik ang paligid. Ilang tao lang ang naroroon. Abala sa kani-kanilang mundo. May nagtatype sa laptop. May nagbabasa. At may tahimik na nag-uusap sa sulok. Saglit na tumigil si Mindy sa may pintuan. Parang hindi siya sigurado kung papasok ba siya o lalabas na lang ulit. Hindi na siya sanay sa ganitong lugar. Hindi na siya sanay sa kahit na anong may buhay. Pero pinilit niya ang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa counter. Umiwas ng tingin sa ibang tao. Para bang ayaw niyang may makakita sa kanya. Isang iced coffee, mahina niyang sabi. Tumango naman ang barista.
Habang hinihintay ang order, napatingin si Mindy sa salamin sa gilid ng shop. Saglit niyang nakita ang sarili. Pareho pa rin ang itsura na kinatatakutan niyang harapin. Agad naman siyang umiwas. "Order for Mindy." Nagulat siya nang marinig ang pangalan niya. Mabilis siyang lumingon at naglakad papunta sa counter. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ang lalaking papalapit mula sa kabilang direksyon. Nagkabanggaan sila. Napaatras si Mindy. Muntik nang matumba kung hindi agad hinawakan ng lalaki ang brasa niya. "Hey, sorry," sabay nilang sabi. Pareho silang natigilan. "Mindy?" Gulat na tanong ng lalaki. Napakunot naman si Mindy. Pilit kinikilala ang mukha sa harap niya. Matangkad, maayos ang bihis. Pamilyar ang mga mata. "Trevor?" Maingat niyang sagot. Bahagya namang napangiti si Trevor. Pero agad ding napalitan iyon ng pag-aalala. "Grabe, ikaw nga," sabi niya. "Ang tagal na." Hindi naman agad nakasagot si Mindy. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kahit sinong kakilala sa ganitong estado. "Okay ka lang ba?" Tanong ni Trevor at napatingin sa mukha niya. Napansin niya agad. Yung mga mata na parang laging pagod. Yung ngiting pilit. Yung aura na wala ng dating sigla. "Ayos lang," sagot ni Mindy na mabilis. "Ikaw, anong ginagawa mo dito?" "May meeting lang kanina," sagot ni Trevor. Pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. "Ikaw?" "Wala lang," maikli niyang sagot. Sandaling natahimik ang dalawa. Parang pareho silang hindi alam kung saan magsisimula. Hanggang sa nagsalita si Trevor. "Pwede ba kitang makasabay? Kahit sandali lang?" Tanong niya na maingat. Nag-alangan naman si Mindy. Pero sa kung anong dahilan, ay tumango siya. Umupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Tahimik sa una. Tanging tunog ng kutsara sa baso ang maririnig habang hinahalo ni Mindy ang kape niya. Kahit wala namang asukal na inilagay. Pinagmasdan lang siya ni Trevor. At mas lalo niyang nakumpirma, hindi na ito yung dating Mindy na kilala niya. Dati, ito yung babaeng kahit simpleng bagay kayang gawing masaya. Ngayon, parang bawat galaw ay mabigat. "Mindy," dahan-dahan niyang bungad. "Ano nang nangyari sa'yo?" Napahinto si Mindy. Hindi niya alam kung sasagot ba siya o hindi. Pero, pagod na siyang magpanggap. Huminga siya ng malalim. "At least hindi na ako magpapanggap sa'yo," sabi niya. Pilit nang ngumiti. Natahimik si Trevor. "At least?" tanong niya. Bahagyang napatawa si Mindy pero walang saya. "Kasi pagod na akong sabihin na okay lang ako kahit hindi naman," sagot niya. At doon nagsimula. Unti-unti, parang nabuksan ang matagal ng kinikim-kim ni Mindy. Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa baby. Kung paano siyang nawalan. Kung paano siya umasa na mayayakap sa kanya. Pero, kabaligtaran ang nangyari. "Imbes na damayan ako," mahina niyang sabi. Nakatingin sa kape. Sinabihan pa akong OA. Napahigpit ang kamao ni Trevor sa ilalim ng mesa. Hindi siya makapaniwala. "Grabe naman," bulong niya. Hindi pa doon natapos. Ikinuwento rin ni Mindy ang hiwalayan. Kung paano siyang umalis kahit nanginginig. Kung paano niya piniling mag-isa kesa manatili sa isang relasyon na mas lalo lang siyang binabasa. At pagkatapos, ang pagkawala ng kuya niya. "Siya lang yun. Hindi ako hinuhusgahan." Sabi niya na nangingilid ang luha. "Siya lang yun. Laging nasa side ko." Tahimik si Trevor. Nakikinig. Walang interruption. Walang payo. "Ngayon," tuloy ni Mindy, "wala na silang pareho." Hindi niya napigilan ang sarili. Tumulo ang luha niya pero hindi niya ito pinunasan kaagad. Hinayaan lang niyang bumagsak. "Hindi ko na alam kung sino pa ako.
Mahina niyang dagdag. Matagal na katahimikan ang sumunod. Hindi dahil walang sasabihin si Trevor, kundi dahil pinipili niyang intindihin ang bawat salitang narinig niya. Mindy, dahan-dahan niyang sabi. Napatingin naman si Mindy sa kanya. Hindi ka nawawala. Nasasaktan ka lang, sabi niya. Hindi naman agad sumagot si Mindy. Pero sa unang pagkakataon, parang may kahit konting init na pumapasok sa dibdib niya. Hindi pa rin sapat, pero may kakaiba. Salamat, mahina niyang sabi. Nagtagal pa sila ng ilang minuto. Simpleng usapan, hindi pilit, hindi mabigat, hanggang sa tumayo si Trevor. Ako nang bahala dito, sabi niya sabay abot ng bayad sa counter. Hindi na, pigil naman ni Mindy. Hayaan mo na, ngumiti si Trevor. Next time ka na bumawi. Napatingin naman si Mindy sa kanya. Next time? Tanong niya. Ngumiti si Trevor, bahagya. Oo, sagot niya. Kung okay lang sa'yo. Hindi naman agad sumagot si Mindy. Pero sa loob niya, may maliit na bahagi na gustong pumayag. Uwi na ako, sabi niya sa huli. Tumango naman si Trevor. Mag-iingat ka. At tulad ng biglaang pagkikita nila, ganun din kabilis ang paghihiwalay. Ngunit may naiwan. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Gabi na. Nakahiga si Trevor sa kama at nakatingin sa kisame. Pero hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang itsura ni Mindy kanina. Yung mga mata, yung boses. Yung sakit na pilit niyang tinatago pero halatang hindi niya na kayang buhatin. Anong nangyari sa'yo? Bulong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang epekto sa kanya nang nakita niya. Matagal na silang hindi nagkita. Hindi nga rin sila ganong kalapit dati. Pero bakit? Parang hindi siya mapakali. Napabuntong hininga siya, sabay taklob ng braso sa mga mata. Sa isip niya, bumabalik ang bawat salitang sinabi ni Mindy. At sa bawat alaala, mas lalo lang siyang naaawa. At mas lalo niyang gustong malaman. Paano niya tutulungan ng isang taong halos wala ng lakas para tulungan ang sarili niya? Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang tao na muling nag-isip tungkol kay Mindy. At hindi siya galit, hindi siya naninisi, kundi nag-aalala. Madaling araw pa lang ay gising na si Mindy. Hindi dahil sa maayos ang tulog niya, kundi dahil hindi na naman siya nakatulog ng maayos. Tahimik ang maliit niyang apartment. Naririnig lang mahinang ugong ng electric fan at ang tunog ng mga sasakyang dumaraan sa labas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Matagal siyang nakatingin doon. Parang may hinihintay na lakas na hindi niya mahanap. Napabuntong hininga siya. Kailangan ko na. Bulong niya sa sarili. Wala na siyang choice. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang mabuhay. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa maliit na mesa kung saan nakalagay ang ilang panindang gamit. Mga simpleng blouse, t-shirt at ilang ukay na maayos pa. Hindi na ito ang buhay na nakasanayan niya, pero ito na lang ang meron siya ngayon. Hinawakan niya ang isang damit. Plinansya niya ito kahapon kahit wala siyang gana. Pinilit lang niya. Tumingin siya sa salamin. Hindi pa rin siya sanay na nakikita siya. Pero ngayon hindi na siya umatras. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to? Sabi niya kahit hindi siya sigurado. Inayos niya ang buhok niya. Simple lang. Itinali sa likod. Naglagay siya ng konting pulbos para kahit papaano hindi siya magmukhang sobrang pagod. Hindi siya nag-ayos para magpaganda. Nag-ayos siya para magkalakas loob. Umupo siya sa harap ng cellphone. Inayos ang anggulo. Sinigurong kita ang mga paninda. Nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang screen. Go live. Sandaling tumigil ang mundo niya. Tuloy na to, bulong niya. At nagsimula na. Hi, good morning po. Mahina ang boses niya at halatang kinakabahan.
First time ko pong mag-live selling. Sana suportahan niyo po. Tahimik, 2, 3, 4 na viewers. Hindi siya sanay. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero, pinilit niya. Meron po ako mga damit dito. Affordable lang po, baka may magustuhan kayo. Hinawakan niya ang unang blouse. Pinakita sa camera. Maganda po ito. Hindi pa nagagamit, medium size. Napansin niya na nanginginig ang kamay niya. Pilit niyang pinapakalma. Ngumiti siya, pilit, pero totoo ang effort. Pwede niyo po imayin kung gusto ninyo. May isang nag-comment. Magkano po? Parang may maliit na ilaw na sumindi sa loob niya. 150 lang po, sagot niya agad. Unti-unting dumami ang viewers. 5, 10, 12. Hindi pa rin marami, pero sapat na para maramdaman niyang may nakikinig. Thank you po sa mga nanonood, sabi niya. Unti-unti, nakakuha na siya ng ritmo. Hindi pa rin perfect. Minsan nauutal. Minsan napapahinto. Pero, tuloy lang. Dahil kailangan. Habang hawak niya ang isa pang damit, may pumasok na bagong comment. Hindi niya agad napansin. Sanay na siya na hindi lahat ng comment ay maganda. Pero nang mabasa niya, nanlambot ang katawan niya. Losyang ka na. Wala nang bibili sa'yo. Parang tumigil ang lahat. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya agad nakapagsalita. Kilala niya ang pangalan. Kilala niya ang paraan ng pagsulat. Si Reagan. Napahigpit ang hawak niya sa damit. Parang bumalik lahat ng sinabi nito noon. Yung sa salamin, yung sa bahay, yung sa ospital. OA ka. Hindi na kita maintindihan. Losyang ka na. Napatingin siya sa camera. Tahimik ang live. Parang hinihintay ng lahat kung ano ang gagawin niya. May ilang nag-react. May nag-comment ng, grabe naman. May nagtanong kung okay lang ba siya. Pero si Mindy, hindi siya makapagsalita. Namumuo ang luha sa mata niya. Gusto niyang patayan ng live. Gusto niyang magtago ulit. Gusto niyang mawala. Pero sa likod ng isip niya, may bumoses. Kung titigil ka ngayon, babalik ka sa wala. Napapikit siya sandali. Huminga ng malalim. 1, 2, 3. Pagmulat niya ay pinilit niyang ngumiti. Hindi iyon perpekto, pero totoo. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Continue lang po tayo. Napatingin siya sa comment ulit. Hindi niya ito sinagot, hindi niya pinatulan. Sa halip, inilapag niya ang damit at kumuha ng panibago. Next item na po tayo. May bahagyang panginginig pa rin ang boses niya, pero hindi siya tumigil. Ito po, maganda po ito, stretchable, kasya small to large. Unti-unting bumalik ang usapan. May nag-mine, may nagtanong, may nag-encourage. Ganda po ate, laban lang po. Okay lang yan, ignore mo na lang. Habang binabasa niya iyon, mas lalong kumirot ang dibdib niya. Pero kasabay noon, may maliit na lakas na bumabalik. Hindi galing kay Reagan, hindi galing sa nakaraan, kundi galing sa mga taong hindi niya kilala, pero piniling maging mabait. Lumipas ang halos 1 oras, pagod na si Mindy, pawis na pawis, masakit ang lalamunan. Pero natapos niya. Thank you po sa lahat ng bumili, sabi niya na nakangiti. Sa mga hindi po nakahabol, next live na lang ulit. Saglit siyang tumigil. Salamat po, talaga. Pinatay niya ang live. At biglang bumalik ang katahimikan. Ibinaba niya ang cellphone. Tahimik siyang nakaupo. Hanggang sa unti-unti siyang napaluha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Pagod, takot, at konting pag-asa. Napatingin siya sa salamin sa gilid ng kwarto. Yung parehong salamin na kinatatakutan niya kahapon. Ngayon, hindi pa rin niya lubos makilala ang sarili niya. Pero may napansin siya. May kakaibang bagay sa mga mata niya.
Hindi na lang puro lungkot. May konting tapang, mahina, pero nandoon. Hindi pa pala ako tapos, bulong niya. Pinunasan niya ang luha niya. Huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi niya piniling tumigil. Kahit nasaktan siya, kahit pinahiya siya. Kahit muntik na siyang bumigay, pinili niyang tumuloy. At doon nagsimula hindi lamang ang pagbabalik ng dating Mindy, kundi ang pagbuo ng bago niyang sarili. Gabi na, tahimik na ang kwarto ni Trevor. Tanging ilaw lang malamang sa cellphone ay nagbibigay liwanag sa mukha niya. Nakahiga siya pero hindi pa rin makatulog. Katulad ng mga nagdaang gabi. Wala siyang ibang iniisip, kundi isang tao. Si Mindy. Napabuntong hininga siya at binuksan ang social media. Wala naman talaga siyang hinahanap. Pero parang may kusa na lang gumagalaw sa mga daliri niya. Hanggang sa may nakita siyang pamilyar na pangalan. Mindy, live selling. Napakunot noon siya. Live? Bulong niya. Agad niyang pinindot at lumabas sa screen si Mindy. Tahimik muna siya habang pinapanood. Nakaupo ito sa harap ng kamera, may mga damit sa likod. Simple lamang ang ayos. Nakatali ang buhok at may konting pulbo sa mukha. Pero kahit na anong pilit, nakikita pa rin ni Trevor ang lungkot sa mga mata niya. Hi, good morning po. Mahina nitong sabi sa live. Napahigpit ang hawak ni Trevor sa cellphone. Hindi siya sanay na makita si Mindy na ganito. Dati, ito ang babaeng kayang magpatawa kahit simpleng bagay. Ngayon, parang bawat salita ay may bigat. Tahimik lang siyang nanonood. Hanggang sa napansin niya ang mga comments. May mababait, may sumusuporta. Pero biglang may isang comment ang lumitaw. Losyang ka na, wala nang bibili sa'yo. Parang may sumabog sa dibdib ni Trevor. Napaupo siya bigla. Ano to? Bulong niya at nanginginig ang boses sa galit. Tinitigan niya ang username. At doon niya nakumpirma. Si Reagan. Napakuyom ang kamao niya. Hindi niya napigilan. Grabe ka. Bulong niya na halatang galit. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin sa kanya? Napatingin siya ulit sa screen. Tahimik si Mindy. Halatang tinamaan. Halatang nasaktan. At mas lalo siyang nagalit. Di ka ba marunong tumigil? Sabi niya sa sarili pero para bang kausap si Reagan. Gusto niyang mag-comment. Gusto niyang ipagtanggol si Mindy sa harap ng lahat pero hindi siya kumilos. Pinili niyang manahimik. Hindi dahil wala siyang gagawin, kundi dahil may iniisip siyang paraan. Habang pinapanood niya si Mindy na pilit ngumiti at ituloy ang live, may bumalik sa alaala sa isip niya. Nasa coffee shop sila noon. Tahimik si Mindy habang hawak ang baso ng kape. Hindi ko na alam kung sino pa ako. Sabi nito na nangingilid ang luha. Hindi naman makapagsalita si Trevor noon. Nakikinig lang siya. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat salita. Wala na yung kuya ko. Dagdag ni Mindy. Siya lang yung hindi ko hinuhusgahan. Napahigpit ang hawak ni Trevor sa tasa niya. Ngayon, wala na rin yung taong akala kong kakampi ko. Tuloy nito. Tahimik. Masakit pakinggan. Pero, mas masakit makita kung paano niya iyon dinalang mag-isa. Mindy, maingat niyang sabi roon. Hindi ka nag-iisa. Napatingin si Mindy sa kanya. Pero sa mga mata nito, halatang hindi pa rin siya kumbinsido. Bumalik si Trevor sa kasalukuyan. Nasa screen pa rin si Mindy. Patuloy sa pagbebenta. Patuloy sa pangiti kahit halatang nasasaktan. Napapikit si Trevor sandali. Wala na nga yung kuya niya. Bulong niya. At ngayon, wala pa nagtatanggol sa kanya. Doon na siya tuluyang nagdesisyon. Natapos ang live. Agad na kinuha ni Trevor ang phone book niya at hindi siya nagdalawang isip. Pinindot niya ang pangalan ni Mindy. Tumunog ang tawag. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Saglit siyang kinabahan. Pick up.
Bulong niya. Hanggang sa, "Hello?" Mahina ang boses sa kabilang linya. Napahinga siya ng malalim. "Mindy, ako to." Sandaling katahimikan. "Trevor?" Sagot nito. "Oo." Maikli niyang sagot. Parang parehong nag-iingat sa sasabihin. "Okay ka lang?" Tanong niya ang diretsyo. Tahimik naman si Mindy. "Oo, okay lang." Sagot nito pero halatang hindi totoo. Napatingin si Trevor sa sahig. "Hindi ka mukhang okay," sabi niya. Napatahimik ulit si Mindy hanggang sa marinig niya ang mahinang buntong hininga. "Nakita mo?" Tanong nito. "Oo," sagot ni Trevor. Hindi na kailangang banggitin kung ano. Pareho nilang alam. "Sanay na ako," pilit na sabi ni Mindy. Doon na hindi napigilan ni Trevor ang sarili. "Hindi ka dapat masanay sa ganun," madiin niyang sagot. At natahimik naman si Mindy. Parang hindi inaasahan ang tono ni Trevor. "Hindi mo kasalanan kung nasasaktan ka. At lalo hindi mo kasalanan kung may mga taong hindi marunong umintindi." Napapikit si Mindy sa kabilang linya. Parang may kumalas sa dibdib niya. "Pagod na ako, Trevor," mahina niyang sabi. Hindi na niya kayang itago. Hindi niya na kayang magpanggap. "Alam ko," sagot ni Trevor na mas kalmado na. "Kita ko." Nagsandaling katahimikan ang namamagitan sa kanila. Hindi yon awkward, kundi mabigat. Pero totoo. Hanggang sa nagsalita ulit si Trevor. "Mindy? May gusto sana akong i-offer sa'yo." Napakunot noo si Mindy. "Offer?" Tanong niya. "Hindi ko sasabihin na madali," sabi ni Trevor. "Pero makakatulong." Tahimik si Mindy at naghihintay. Huminga ng malalim si Trevor. "Gusto kitang tulungan? Mas palakihin pang ginagawa mo." Hindi agad nagsalita si Mindy. "Ha? Anong ibig mo sabihin?" Tanong niya. "Hindi ka lang maliit na taga-live selling," sagot ni Trevor. "May potential ka. Nakikita ko." Napahawak si Mindy sa phone niya. Hindi niya inaasahan yon. "Trevor, hindi ko alam kung kaya ko." "Kaya mo." Putol niya pero hindi galit. "Sigurado lang. Kailangan mo lang ng taong maniniwala sa'yo." Tahimik si Mindy. At sa pagkakataong yon, may narinig siya na matagal niya nang hindi narinig. Paniniwala. Hindi paghuhusga. Hindi yan paninisi, kundi paniniwala. "Anong gagawin ko?" Mahina niyang tanong. Bahagya namang napangiti si Trevor. "Magkita tayo bukas. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat." Tahimik si Mindy. Kinakabahan, nalilito. Pero sa loob niya, may maliit na boses na nagsasabing, "Subukan mo." "Sige," sagot niya na mahina pero buo. Pagkababa ng tawag, pareho silang natahimik. Sa magkabilang lugar, magkaibang mundo, pero iisa ang iniisip. Ito na ba ang simula ng pagbabago? Hindi sigurado si Mindy. Hindi rin sigurado si Trevor kung paano niya ito sisimulan. Pero may isang bagay na malinaw. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. At sa likod ng katahimikan, may isang taong handang tumayo. Hindi para magsalita ng malakas, kundi para tahimik na ipaglaban siya. Maagang dumating si Trevor sa apartment ni Mindy. Tahimik pa ang paligid pero may marahan ng katok sa pinto. Pagkabukas ni Mindy, agad siyang napahinto. Nasa harap niya si Trevor, nakasuot ng simpleng polo shirt. May kasamang babae mula sa salon na may bitbit na malaking tote bag. "Ready ka na?" Tanong ni Trevor na bahagyang nakangiti. Napatingin naman si Mindy sa sarili niya. Simpleng t-shirt, magulo pa rin ang buhok, at halatang kabababa lamang ng energy niya. "Para saan?" Mahina niyang tanong. "Para sa simula mo," sagot ni Trevor. Hindi naman agad nakasagot si Mindy. Parang ang bigat pa rin ang salitang simula para sa kanya. Pero sa pagkakataong to,
Hindi siya pinilit ni Trevor. Hinintay lang siya nito. At sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Okay, bulong niya. Pagdating nila sa salon, halos ma-overwhelm si Wendy. Maliwanag ang lugar. Mabango, maingay ng konti dahil sa mga blow dryer at tawanan ng staff. Hindi ito ang mundong matagal niya nang pinupuntahan. Wow, mahina niyang bulong. Ngumiti si Trevor. Simulan na natin. Wait, ako? Naguguluhang tanong niya. Hindi ako, sagot nito. Ikaw. Dinala siya sa upuan sa harap ng malaking salamin at doon na nagsimula ang pagbabago. Una ang buhok. Hinawakan ng hairstylist ang dulo nito. Medyo damaged na po ang hair ninyo, pero kaya natin to i-revive, sabi nito. Napatingin naman si Mindy sa salamin. Okay lang ba to? Tanong niya kay Trevor. Tumangulang ito. Trust them. Huminga siya ng malalim. Okay, mahina niyang sagot. Ginupit, unti-unti. May mga strands ng buhok na nalaglag sa sahig. Habang nangyayari iyon, parang may mabigat din na bumagsak sa loob niya. Hindi sakit, kundi parang pagbitaw. Sunod ay treatment naman. Pagkatapos blow dry. Hanggang sa dahan-dahang nag-iba na ang itsura ng buhok niya. Mas maayos, mas buhay. Next, makeup, sabi ng makeup artist. Napapikit si Mindy habang nilalagyan ng mukha niya ng primer, foundation at kilay. Konting lipstick, hindi siya sanay, pero hindi rin siya kumukontra. Tahimik lang siya habang ginagawa iyon. Sa bawat stroke ng brush, parang may isa ring bahagi ng nakaraan niya ang unti-unting tinatakpan. Habang ginagawa ang makeover, si Trevor naman ay nakatayo lamang sa gilid, nakatingin. Hindi siya agad nagsasalita. Pero sa loob niya, alam niya hindi ito tungkol sa pagpapaganda lamang. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng taong matagal nang nawala sa sarili niya. Naaalala niya si Mindy nung una silang magkita. Yung unang nakita niya ang masayahing Mindy. Yung babaeng nakangiti kahit may signal. Yung babaeng marunong magpatawa kahit mabigat ang ulo. At ngayon, ang babaeng halos hindi na kumikibo. Babalik ka. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkatapos ng make-up, pinasuot siya ng stylist ng outfit. Simple lamang. Cream blouse at high-waisted pants. Hindi siya overdone, pero may dating. Go, look at the mirror, sabi ng stylist. Napatingin naman si Mindy kay Trevor. Tumango ito. Go. Dahan-dahan siyang tumayo. Parang mabigat ang bawat takbang niya papunta sa salamin. Huminto siya, nakatitig, tahimik. At sa unang ilang segundo, hindi niya agad nakilala ang sarili niya. Hindi ako to, bulong niya. Pero hindi iyon negatibo, kundi nagugulat lang. Unti-unti siyang lumapit, tiningnan ang mata niya. Parang huminto siya. Iba? Mas okay ba? Tanong ni Trevor mula sa likod niya. Hindi naman agad sumagot si Mindy. Huminga siya ng malalim. Hindi pa okay, sagot niya. Tahimik, pero hindi na ako ganong kabigat tingnan. Napatingin naman si Trevor sa salamin. Exactly, sabi niya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bahagyang ngumiti si Mindy. Hindi pilit, hindi mahina, kundi totoo. Kinabukasan nasa maliit na mesa si Mindy. Nakahanda ang cellphone, ring light at mga bagong produkto na inayos ni Trevor. Ready? Tanong nito. Napahawak si Mindy sa kanyang kamay. Medyo nanginginig pa rin. Kinakabahan pa rin ako, amin niya. Okay lang, sagot ni Trevor. Normal lang yan. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa salamin. Hindi na yung dating basag na berasyon niya ay nakikita niya. May bago, hindi perpekto, pero lumalaban. Go live na? Tanong niya. Tumango si Trevor. Pinindot niya ang button.
Hi guys! Sandaling katahimikan. Mas marami ng viewers kesa dati. Napakurap si Mindy. Welcome po sa live ko. Mas malinaw na ang boses niya ngayon. Hindi na nanginginig tulad ng dati. May mga bagong items po tayo today. Isa-isa niyang pinakita ang mga damit. Mas confident ang galaw. Mas natural ang ngiti. Sa gilid, si Trevor ay nakatayo lamang. Tahimik na nakamonitor. Pero napansin niya kaagad. Mas mabilis na dumami ang viewers. 50, 51, 52. Guys, ang ganda. Bumili ako last time. Ang fresh naman ni seller. Napatingin si Mindy sa comments. Nagulat siya. Wait, sabi niya at bahagyang natawa. Thank you po. At sa unang pagkakataon, tunay na tawa. Hindi pilit. Biglang dumami pa ang viewers. 500, 501. Guys, sold out na po yung blouse. Grabe ang bilis. Napatingin si Mindy kay Trevor. Nagulat. Ngumiti lamang ito. Parang sinasabing, kita mo? Napahawak si Mindy sa dibdib niya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Takot ba? Saya? Kaba? Pero higit sa lahat, pag-asa. Natapos ang live, tahimik ulit. Pero ibang tahimik. Hindi na mabigat, kundi pagod na masaya. Napaupo si Mindy sa upuan. Ang dami. Bulong niya. Tumango si Trevor. Sabi ko sa'yo eh. Napatingin siya sa salamin ulit. Ngumiti siya. Hindi pa ako buo, sabi niya. Tumayo si Trevor sa tabi niya. Hindi mo kailangang maging buo agad, sagot niya. Ang importante, gumagalaw ka na ulit. Tahimik si Mindy. At sa pagkakataong yon, hindi na siya yung babaeng nakahiga lamang sa dilim. Hindi na rin yung babaeng nawawala, kundi isang taong unti-unting bumabalik. At nagsisimulang makita ang sarili niyang muli. Hindi bilang sugatan lang, kundi bilang isang taong kaya pa ring lumaban. Hindi alam ni Mindy na habang unti-unti siyang bumabangon, may isang taong unti-unti ring bumabagsak. At ang taong yon ay si Reagan. Tahimik ang gabi nang mag-live ulit si Mindy. Mas confident na siya ngayon, mas maayos ang kilos, mas buhay ang mata. Hi guys! Welcome back! Masigla niyang bate. Dumadami na ulit ang viewers niya. Hindi na lang basta random watchers. May returning customers na. May supporters na rin. May bagong stocks po tayo today. Sabi niya habang isa-isang pinapakita ang mga damit. Mas magaan na ang aura niya. Mas totoo na ang ngiti. Sa gilid ng screen si Trevor ay nakatayo lamang. Tahimik na nagmamonitor ngunit sa kabilang panig naman ng mundo, may ibang nakatingin din. Si Reagan. Nasa madilim na kwarto si Reagan, hawak ang cellphone. Nanonood siya ng live ni Mindy. Hindi siya nagpapakita ng emosyon sa simula. Nakatingin lang. Pero habang pinapanood niya si Mindy na ngumiti, magsalita at tumawa, doon ay unti-unting kumunot ang noon niya. Ang saya mo na, ha? Bulong niya. At hindi niya napigilan ang sarili. Nag-open siya ng comment section. At gaya ng dati, nag-type siya. Losyang ka pa rin, kahit anong ayos mo. Pinindot niya ang send at ngumisi siya. Parang inaasahan niyang babagsak ulit si Mindy. Parang inaasahan niyang matatamaan siya. Pero ilang segundo lang lumipas, may nangyari. Grabe naman to, oh. Bitter ex spotted. Siya ba yung ex? Toxic vibes naman? Support Mindy and not trash people like this. Isa-isa, bumuhos ang comments. Hindi lamang viewers ni Mindy ang sumagot. Pati mga bagong fans niya. Napakunot noo si Reagan. Ha? Bulong niya. Hindi niya inaasahan. Mas dumami ang comments. Mas lumakas ang suporta. At mas lalo siyang pinapahiya. Block niyo yan. Report. Huwag mong sirain ang live ni seller. Nawala ang ngiti niya. Ano nangyayari?
Bulong niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakontrolado ang sitwasyon. Sa live, napansin naman ni Mindy ang gulo. Saglit siyang natigilan. Sabi niya. Okay lang po. Thank you po sa support. Ngumiti siya pero ramdam niyang may mali. Si Trevor naman, mabilis na tumingin sa screen. Nakita niya ang username. Nakita niya ang pattern. Siya na naman. Mahina niyang sabi. Napahigpit ang panga niya. Pero hindi pa rin siya kumilos. Hindi pa ito ang oras. Lumipas ang ilang minuto pero hindi tumigil si Reagan. Nag-comment pa ulit siya. Wala ka mararating. Sira ka na noon pa. Pero sa pagkakataong to, may ibang nangyari. Isang viewer ang nag-screenshot. Isa pa at isa pa. Hanggang sa nag-post sa social media. Ex-husband ni live seller ng ape habang live. Kasamang screenshots, kasamang comments, kasamang username ni Reagan. Mabilis iyong kumalat. Share, share, share. Sa loob ng ilang oras, trending na ang pangalan niya. Toxic ex-husband. Live selling harassment issue. Support Mindy. Sa kabilang side ng kwento, si Mindy hindi pa alam ang nangyayari. Tapos na ang live niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pagod pero kontento. Okay ka lang? Tanong ni Trevor. Tumango naman si Mindy. Mas okay na ako kaysa dati. Sagot niya. At bahagyang ngumiti. Ngumiti rin si Trevor. Good, sabi niya. Pero biglang nag-ring ang phone niya. Isang unknown notification. Binuksan niya. At doon niya nakita. Nag-iba ang ekspresyon niya. Trevor? Tanong ni Mindy. Hindi naman agad sumagot si Trevor. Pinakita niya ang screen. Nakita ni Mindy at nanlaki ang mata niya. Si Reagan? Bulong niya. Nag-trending ang pangalan nito. Maraming posts, maraming comments, maraming galit. Anong nangyayari? Tanong niya na naguguluhan. Huminga naman ng malalim si Trevor. Bumabalik sa kanya lahat ng ginawa niya. Sagot niya. Tahimik si Mindy at hindi siya natuwa. Hindi rin siya sumaya. Nakatingin lang siya sa screen. At sa kaibuturan ng dibdib niya, may kakaibang pakiramdam. Hindi to galit, hindi ginawa, kundi closure. Kinabukasan, mas malala pa. Nag-viral ang video compilation. May mga reaction videos. May mga posts na protect Mindy at all cost. At si Reagan, hindi na makagalaw online. Nawalan siya ng kontrol. Sa loob ng kanyang kwarto, nakaupo siya. Hawak ang cellphone. Paulit-ulit na nagre-refresh. Pero walang pagbabago. Mas dumadami lang ang bash. Mas lumalala lang ang pangalan niya. Hindi totoo to. Bulong niya. Pero hindi siya pinapakinggan. Nag-type siya ng comment. Nag-delete. Nag-type ulit. Pero huli na. Lahat ng galit ng mga tao nasa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, isang notification. Account disabled by user. Tahimik ang screen. Tahimik ang mundo niya. Wala na siyang access. Wala na siyang boses. Wala na siyang kontrol. At sa unang pagkakataon, si Reagan ang nawala sa eksena. Sa kabilang side, si Mindy ay nasa live ulit. Mas marami pang viewers ngayon. Mas maraming suporta. Grabe ang glow up mo, ate. Deserve mo lahat ng good things. Stay strong. Napatingin siya sa screen. Ngumiti siya. Salamat po, sabi niya. Pero sa likod ng ngiti niya, hindi na siya yung babaeng umiiyak lang. Hindi na rin siya yung babaeng tahimik lang. Kundi isang taong natututo ng huminga ulit. Sa labas ng kwarto niya, tahimik naman si Trevor. Pero sa isip niya, alam niyang hindi pa ito tapos. Hindi pa ito ang tunay na laban ni Mindy. Pero sa ngayon, okay na siya. Kasi minsan ang pinakamalaking karma, hindi galing sa paghihigante, kundi galing sa pagbangon ng taong dati mong sinira. At si Mindy, unti-unti na siyang bumabangon.
Habang si Regan unti-unting nawawala sa sariling mundo na siya rin ang gumawa. Hindi alam ni Regan na ang pagkawala ng social media niya ay simula pa lang ng pagbagsak niya. Kasi sa likod ng katahimikan ni Trevor, may mas malalim pa. Isang umaga, maagang nagising si Regan. Madilim pa ang paligid pero agad niyang kinuha ang laptop niya. May meeting siya dapat mamaya. Isang malaking deal na matagal niyang inaasahan. Hindi pwedeng mag-fail to, bulong niya. Binuksan niya ang email. Refresh pa ulit. Pero may kakaiba. Walang confirmation. Walang update. Kumunot ang noon niya. Bakit wala pa? Bigla siyang tumayo. Tinawagan niya ang contact niya sa kumpanya. Ring. Hello? Sir, about sa deal natin? Agad niyang sabi. Pero pinutol siya sa kabilang linya. Sorry, Mr. Regan. Canceled na po ang agreement. Parang biglang huminto ang mundo niya. Ano? Gulat niyang tanong. What do you mean canceled? May directive po galing sa higher management. Hindi na po kayo priority supplier. Napahigpit ang hawak ni Regan sa phone. Higher management? Sino nag-order nun? Sandaling katahimikan. At ang sagot? Someone already replaced you. Napaupo si Regan. Hindi agad siya nakagalaw. Paano? Bulong niya. Hindi iyon maliit na account. Isa iyon sa pinakamalaking clients niya. Kung mawawala iyon, malaking parte ng negosyo niya ang babagsak. Agad siyang tumayo. Sunod-sunod ang tawag niya. 1, 2, 5. Lahat ng clients niya, isa-isa niyang naririnig ang parehong sagot. Cancelled, transferred, not interested anymore. Mas lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi pwede to. Paulit-ulit niyang sabi. Sa loob ng ilang oras, nagkagulo ang kumpanya niya. Staff niya, nagkagulo sa messages. Sir, na-void na po ang contract. Sir, na-freeze na yung payment. Sir, may biglang pull out. Parang bumagsak ang domino effect. Isa-isa, sunod-sunod. Hindi niya maintindihan. Anong nangyayari? Sigaw niya sa opisina. Walang makasagot. Lahat sila natatakot kasi hindi nila alam. Hindi ito normal na business loss. Parang may isang kamay na dahan-dahang kumukuha ng lahat sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, may isang pangalan na paulit-ulit niyang naririnig mula sa mga tao niya. Trevor. May tumawag po na Trevor. Siya daw po yung nag-request ng review ng account. Napahinto si Regan. Trevor? Ulit niya. Napakuyom siya. Bakit ba siya nakikialam dito? Bigla niyang naalala. Yung live selling. Yung comments. Yung mga tao, yung trending, at si Mindy. Hindi, bulong niya. Parang unti-unting nagkakabuo sa isip niya ang puzzle. Siya ba to? Sa kabilang dulo ng lungsod, tahimik si Trevor sa loob ng office. Hindi ito maliit na kwarto. Isa itong private business room sa isang high-rise building. May mga laptop sa harap niya. May assistant na nag-aabot ng reports. Sir, done na po ang removal ng account, sabi ng staff. Tumango si Trevor. Good. Mahinahong sagot niya. Walang emosyon sa mukha niya, pero sa mata niya, may matinding cold focus. Next target? Tanong ng assistant. Saglit siyang tumingin sa screen. Pull all remaining partnerships under his name. Sagot niya. Understood, sir. Sa bawat galaw ni Trevor, parang domino ang bumabagsak sa mundo ni Regan. Hindi to random, hindi to tsamba. Ito ay structured, controlled, calculated. Balik kay Regan. Nakaupo siya sa opisina niya at magulo ang buhok, pawis ang noo. Hindi na niya alam kung saan magsisimula. Tumatawag siya ulit. Fix this! Sigaw niya sa phone. Pero wala na. Wala nang sumasagot.
Parang lahat ay umiiwas na sa kanya. Parang bigla siyang naging toxic asset sa lahat. Hindi to pwedeng mangyari. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi ako pwedeng bumagsak ng ganito. Pero mas lumala pa. Isang notification. Legal notice. Nanlaki ang mata niya. Binuksan niya. At doon niya nakita. Review of Unethical Business Practices and Harassment Complaints. Napaupo siya bigla. Ano? Bulong niya. Sunod na tawag ay abogado niya. Sir, kailangan niyo na pong huminto sa operations. May investigation na po. Investigation? Sino nag-file? Sigaw niya. Sandaling katahimikan. Multiple corporate entities, sir. And one private investor group. Napahinto si Reagan. Private investor group? At doon, unti-unting nagliwanag sa isip niya ang katotohanan. Hindi lamang ito simpleng cancellation o simpleng karma sa social media. May mas malaki, mas organisado, mas tahimik. Naalala niya ulit si Trevor. Hindi lamang bilang viewer, hindi lamang bilang kakilala ni Mindy, kundi bilang isang taong hindi niya masyadong pinansin noon. Pero ngayon, siya nang may hawak ng buong sitwasyon. Sa opisina, napahawak si Reagan sa ulo niya. Hindi, bulong niya. Hindi pwedeng siya. Pero sa bawat email, sa bawat tawag, sa bawat pagbagsak ng negosyo niya, isa lamang malinaw. May isang taong gumagalaw sa likod ng lahat. At hindi ito si Mindy. Hindi ito mga fans. Hindi ito social media lamang. Ito ay si Trevor. Sa huling eksena ng araw na yon, tahimik na nakatingin si Reagan sa basag na screen ng laptop niya. Wala nang updates, wala nang clients, wala nang control. Anong ginawa ko? Bulong niya. Pero huli na ang realization. Sa kabilang side, si Trevor ay tumayo sa harap ng glass window ng office niya. Tumingin sa lungsod. Enough. Mahina niyang sabi na hindi galit. Hindi maingay, pero final. At sa likod niya, isang assistant na nagsalita. Sir, all systems done. Tumango si Trevor. Good. At sa unang pagkakataon, si Reagan na hindi na lamang tinamaan ng karma, kundi ng isang taong hindi niya alam na kalaban pala niya. Hanggang sa huli. Hindi agad napansin ni Mindy kung kailan nagsimulang mag-iba ang lahat. Parang dati, ang buhay niya ay puro laban lamang. Pagbangon, pagod, takot, at unti-unting paghilom. Pero ngayon, may mga araw na hindi na lamang siya nabubuhay para makaraos, kundi para may maramdaman. Simple lamang ang umaga nila. Magkasama sila ni Trevor sa maliit na cafe na madalas nilang puntahan. Same order? Tanong ng barista. Tumango si Trevor. Oo. Tumingin siya kay Mindy. Ikaw? Napangiti si Mindy. Hazelnut latte? Sagot niya. Napataas ng kilay si Trevor. Wow, nagbabago ka na. Bakit? Bawal ba? Biro naman ni Mindy. Umiling si Trevor at nakangiti. Hindi, maganda yan. At sa simpleng usapan na yon, napatawa si Mindy. Isang tawa na hindi pilit. Isang tawa na matagal niya nang hindi naririnig sa sarili niya. Habang umiinom sila ng kape, tahimik lamang si Trevor minsan. Pero hindi awkward ang katahimikan nila. Komportable. Parang kahit walang sinasabi, naiintindihan nila ang isa't isa. Ang dami mong trabaho lately sabi ni Mindy habang hinihigop ang kape. Tumango si Trevor. Normal lang, sagot niya. Hindi ka ba napapagod? Napatingin siya kay Mindy. Mas nakakapagod kung wala akong ginagawa, sagot niya. Napaisip naman si Mindy. Bakit naman? Bahagyang ngumiti si Trevor. May dahilan kasi ako. Napakunot noo si Mindy. Ano naman? Ngumiti lamang si Trevor. Secret? Uy, natawa si Mindy. At dahaya mo naman.
At doon ulit, naging magaan ang paligid. May mga araw na tahimik lamang sila, magkasama sa apartment ni Mindy habang nag-organize siya ng stocks. Si Trevor naman nakaupo lamang sa gilid, nag-check ng laptop. "Hindi mo naman kailangan dito palagi," sabi ni Mindy. Hindi naman tumingin si Trevor sa kanya. "Alam ko," sagot niya. "Pero andito ka pa rin." Tumigil si Trevor at tumingin sa kanya. "Mas gusto ko dito." Simple ang sagot niya. Napatingin si Mindy. Bakit?" Huminga si Trevor. "Mas masaya ako kapag kasama kita." Tahimik si Mindy. Hindi niya alam kung bakit pero tumama iyon sa kanya. Isang gabi, matapos ang successful live selling, nakaupo sila sa rooftop ng apartment building. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid. May hawak si Mindy na bottled drink habang nakatingin sa city lights. "Alam mo," sabi niya, "ang weird." "Anong weird?" tanong ni Trevor. "Parang dati takot ako sa katahimikan." Napatingin si Trevor sa kanya. Ngayon? Bahagyang ngumiti si Mindy. "Ngayon, mas okay na ako kapag andito ka." Napahinto si Trevor. Hindi siya agad nakasagot. Sa unang pagkakataon, mukha siyang kinakabahan. "Trevor?" tawag ni Mindy. Okay ka lang?" Huminga ng malalim. "Hindi," sagot niya. Nagulat si Mindy. "Ano?" Tumingin si Trevor sa kanya. "Hindi na lang ako okay lang," sabi niya ang tahimik. Mas mabigat ang hangin. "Matagal ko nang alam na hindi lang to simple." Napakurap si Mindy. "Ha? Anong ibig mo sabihin?" Tumayo si Trevor. Lumapit ng konti. "Alam mo ba kung bakit kita tinulungan?" Tahimik si Mindy. "Dahil sa kuya mo." Mahinang sagot niya. Tumango si Trevor. "Oo. Pero hindi na doon natatapos yan." Napahawak si Mindy sa dibdib niya at kinakabahan. "Trevor, hindi ko to ginagawa dahil may utang ako sa nakaraan." Putol niya. "Tinutulungan kita kasi gusto ko." Tahimik. "Hindi na obligation," dagdag niya. "Choice ko na." Napasinghap si Mindy. "Trevor, matagal na," sabi niya. "Hindi ko lang inaamin sa sarili ko." Napatingin si Mindy. Parang bumagal ang mundo. "Matagal ng ano?" tanong niya. Huminga si Trevor. "Na hindi na ito tungkol sa kuya mo." Lumapit siya ng konti. "Tungkol na to sa'yo." Tahimik, walang hangin, walang ingay. Parang buong mundo'y huminto. "Trevor," mahinang sabi ni Mindy. "Hindi kita pinipilit," sabi niya agad. "Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita, Mindy. Matagal na." Napapikit si Mindy. Hindi niya alam ang mararamdaman. Takot, kaba, pero may isang bagay. Ligtas siya pag si Trevor ang kasama niya. Lumipas ang ilang araw. Hindi nila minamadali ang lahat. Pero hindi rin nila iniwasan. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos sila ng products para sa live selling, tahimik si Mindy. "Trevor?" sabi niya. Huminto siya. Tumingin sa kanya. "Kung hindi kita nakilala?" "Siguro wala na ako ngayon." Napahinto si Trevor. Lumapit siya. "Hindi," sabi niya. Umiling naman si Mindy. "Hindi mo alam kung gaano ako kalalim dati." "Alam ko," sagot niya. "Pero bumalik ka." "Hindi ako bumalik mag-isa," dagdag niya. Napatingin naman si Mindy. "Tinulungan mo akong bumalik." At sa pagkakataong iyon, humawak si Trevor sa kamay niya. Dahan-dahan, hindi biglaan. Hindi mapilit, pero totoo. "Stay," sabi niya. Napaluha si Mindy, pero ngumiti siya. "Okay," sagot niya.
At doon nagsimula, hindi lamang isang malakas sa pagmamahalan, kundi isang biglang fireworks. Kundi isang tahimik na pag-uspo. Lumipas ang mga buwan, si Mindy naging isa sa top live sellers. May endorsements, may brand deals, may sarili ng pangalan. Grabe ka na ngayon, sabi ng isang manager. Ngumiti naman si Mindy. Hindi ako nag-iisa, sagot niya. Sa gilid ng event, si Trevor ay nakatingin lang, tahimik at proud. At sa mata niya, si Mindy ay hindi lamang isang project, hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang taong mahal niya. Sa huling eksena ng araw na yon, sa likod ng stage lights, niyakap ni Mindy si Trevor. Salamat, bulong niya. Sa lahat. Humawak si Trevor sa kanya. Hindi na yan trabaho sagot niya. Buhay na natin to. At sa unang pagkakataon, si Mindy ay hindi na lamang survivor. Hindi na lamang biktima ng nakaraan, kundi isang babaeng minahal at minahal pabalik. Sa tamang panahon. Hindi nakala ni Mindy na darating siya sa ganitong araw. Isang araw na hindi na lang tungkol sa survival. Hindi na lamang tungkol sa pagbangon. Kundi tungkol sa pag-ibig na pinili niyang panindigan. Malawak ang venue. Puno ng ilaw. Puno ng bulaklak at puno ng tao. May media camera sa bawat sulok. Flash. 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 Grabe si Mindy na yan. Si Trevor Lucero, right? Business tycoon? Ang ganda naman ng bride. Naririnig ni Mindy ang lahat. Pero parang hindi na siya kinakabahan. Hindi na siya yung babaeng nanginginig sa harap ng camera noon. Ngayon, tahimik lang siyang nakangiti habang inaayos ang wedding gown niya. Ready ka na? Bulong ng organizer sa kanya habang nakatayo sa altar. Napatingin naman si Mindy sa kanya. Ngumiti siya. Oo, sagot niya. Hindi perpekto ang buhay niya noon. Hindi madali ang pinagdaanan niya. Pero sa dulo ng aisle ay may isang taong hindi siya iniwan. Si Trevor. Ang taong hindi lang siya sinagip, kundi tinulungan siyang buuin muli ang sarili niya. Tumugtog ang music. Dahan-dahang naglakad si Mindy sa aisle. Lahat ng mata nasa kanya. Pero hindi na siya natatakot. Sa bawat hakbang niya, parang bumabalik lahat ng pinagdaanan niya. Pagkawala ng kuya niya, miscarriage, ang annulment nila ni Reagan, pag-iisa, pagbagsak, live selling, pagkabalik ng sarili niya. At ngayon, kasalan. Huminto siya sa gitna sandali. Huminga ng malalim. Kuya, bulong niya sa isip. Naabot ko rin. At nagpatuloy siya. Pagdating niya sa altar, inabot ni Trevor ang kamay niya. Mahigpit, mainit at totoo. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Trevor. Ngumiti naman si Mindy. Para sa'yo. Matagal na, sagot niya. Do you take? Hindi natapos ang pastor kasi biglang bumukas ang pintuan. Napatigil ang lahat. Nagkagulo ang bulungan. Who was that? May nag-i-interrupt ng wedding? At doon lumitaw si Reagan. Magulo ang itsura niya. Payat, punit ang suit. Namumugto ang mukha. Parang ilang araw na hindi natutulog. Mindy! Sigaw niya at napahinto si Mindy. Lahat ng mata napunta sa kanya. Pakiusap. Lumapit si Reagan na nanginginig ang boses. Huwag mong gawin to. Nagkagulo ang mga bisita. Security, sigaw ng organizer. Anong ginagawa niya dito? Tanong naman ni Trevor. Pero patuloy si Reagan. Alam kong mali ako. Umiiyak siya. Alam ko. Napatingin siya kay Trevor. Lahat ng nawala sa akin. Trabaho, pangalan, lahat. At lahat yon kasalanan ko. Napabagsak siya ng tuhod. Pero Mindy, mahal pa rin kita. Sandaling katahimikan. Parang huminto ang mundo. Napatingin si Mindy.
sa taong minsang sumira sa kanya, sa taong hindi siya sinamahan sa pinakamabigat niyang sandali, sa taong tinawag siyang OA, sa taong pinabayaan siyang mag-isa sa pinakamasakit na yugto ng buhay niya. Dahan-dahan siyang huminga, tahimik. Walang galit sa mukha niya, walang sigaw, walang panginginig. Tinitigan lang niya si Reagan at ngumiti siya. Hindi iyon ngiting may sakit. Hindi iyon ngiting may pag-asa, kundi ngiting tapos na. Reagan, mahinahon niyang sabi, tumahimik ang lahat. Hindi na ako yung babaeng iniwan mo. Napaluha si Reagan. Please, bulong niya. Umiling si Mindy. Hindi mo na ako kailangang iligtas. Hindi mo na rin ako kailangang sirain. Napatingin siya sa kamay niya. Hinawakan niya si Trevor ng mahigpit. Totoo. At yon ang sagot niya. Hindi na kita mahal. Diretsong sabi ni Mindy. Parang tumigil ang hininga ni Reagan. Pero, hindi na rin kita kinamumuhian. Napakurap si Reagan. Parang mas masakit yata yun. Kesa galit, kesa sigaw, kesa sampal. Kasi ibig sabihin, wala na talaga siya. Dahan-dahang tumalikod si Mindy palayo sa kanya. Hawak ang kamay ni Trevor. Wait, Mindy! Sigaw ni Reagan. Pero hindi siya lumingon. Hindi na. Bumalik si Mindy at Trevor sa aisle. Tahimik ang simbahan. Hindi alam ng mga tao kung paano magre-react. Pero si Mindy, diretso lamang ang tingin niya. Natapos ang seremonya habang naglalakad sila palabas. Okay ka lang? Bulong ni Trevor. Ngumiti si Mindy. Oo, sagot niya. Mas mahina, mas payapa. Mas okay na ako ngayon kaysa dati. Sa labas ng venue, sumalubong ang hangin. Malamig, pero magaan. Huminto si Mindy, tumingin sa langit. Kuya, nakaya ko rin. Hinawakan siya ni Trevor sa kamay. Hindi pa tapos. Napangiti naman si Mindy. Hindi pa. Simula pa lang. At sa gilid nila, si Reagan ay unti-unting nawawala sa karamihan. Walang lumingon, walang sumunod, walang bumalik. Hindi dahil hindi siya mahalaga noon, kundi dahil huli na. At sa araw na yon, may babaeng nawasak noon na naglakad papalayo sa nakaraan niya. Kasama ang taong hindi siya iniwan at minahal siya ng totoo. At sa wakas, si Mindy ay hindi na biktima, hindi na alaala, kundi isang babaeng pinili ang sarili niya at ang bagong buhay na karapat-dapat sa kanya. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Mindy ngayong araw. Mga ka-Ate Jane, totoo talaga yung kasabihan no, na nasa huli lagi ang pagsisisi. Kaya for me, if we're already committed in our relationship, dapat iniingatan natin. Yung panlabas na kagandahan, kagwapuhan, temporary lang yan at definitely magbabago. Pero in the story, alam naman sana niya kung ano yung reason kung bakit nagkaganon yung itsura ni Mindy, kung bakit siya nagkanda losyang-losyang. Sa dami ba naman ang pinagdaanan niya? Dapat sana pwede nilang mapag-usapan na lang yun, 'di ba? Para mabago pa ni Mindy kung ano yung mga gustong ma-improve pa sana ng partner niya. Pero yun na nga, sa dami ng pinagdaanan ni Mindy, imagine, nawalan siya ng kuya, nawalan siya ng baby, nawalan siya ng partner. Pero hindi pa rin siya binabayaan ni Lord na maging lonely siya forever. She was blessed. He was sent Trevor to be his new partner and someone who will love her unconditionally. Yun naman yung favorite part ko doon. Anyway, maraming salamat sa pagsama ninyo ulit sa akin today. Ikaw, ano naman ang napulot mo or realization mo sa naging story ni Mindy today? Nakaka-relate ka ba or may the same experience ka ba? Comment mo naman sa baba para mabasa ko.
Hanggang sa susunod pa nating mga kwento-kwento, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!